Kapatid, ang Panginoon ay malapit na dumating. Inulit ka siya. Sinabi ko na sa inyo kanina, isulat nyo yung mga talata. Sabi ng Biblia, Santiago 1:22. Santiago 1:22, mga kapatid. Dapat puwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng iyong dinadaya ang iyong sarili. Mga kapatid, mula kanina, puro kayo tagapakinig. Dinadaya ninyo ang inyong sarili ayon sa Santiago 1:22. Wala kayong talata. Time out, time out, time out. Ilagay natin sa lugar. Basta ipaliwanag lang natin. Time out. Ang pag-uusap dito, basta ipaliwanag lang natin. Huwag na natin damay ang audience. Kaya paliwanag lang natin. Okay. Kanina si Soriano, lahat kayo tinatanong. Karapatan ko din magtanong sa inyo. Mga kapatid, itong pag-uusap na ito, alin sa dalawa, si Satanas o sa Diyos, napupuntahan. Hindi nakukuha ito sa kantsawan o palakpakan. Ano nga ang sabi? Isulat nyo yung mga talata na aming babasahin. Hindi bale, wag nyo isulat yung kanya. Bahala kayo. Okay. Hindi po puputulin ng oras habang nagsasalita si Kabert. Kaya pananagutan na ni Bert kung bahala na siya magsalita. Tuloy-tuloy po oras ni Kabert. Okay. Mga kapatid at mga kaibigan, ulitin ko po. Huwag natin daanin sa palakpakan o sigawan. Tayo'y nasa huling panahon na. Tandaan nyo, nasa huling panahon na tayo. Malapit na ang Panginoon dumating. Gusto ko makilala ninyo na ang kalooban ng Diyos dapat tuparin. Tandaan natin yan. Silent please. Please, silent. Makinig lang tayo. Okay. Ang sabi sa awit 111 Gs, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod ng kanyang mga utos. Basahin natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. 111 Gs ng awit. Sulat nyo! Pabayaan mo na sila, Brad. Ang may mabuting pagkaunawa, lahat na nagsisusunod ng kanyang mga utos. Kung kayo'y ayaw nyo sa 10 utos, maliwanag ang pagkakasabi, walang mabuting pagkaunawa. Ano man ang inyong palakpakan o sigawan, mga kapatid, ayon sa 111 Gs, walang mabuting pagkaunawa ang lahat na hindi nagsusunod ng kanyang mga utos.
Binanggit ni kasamang Suryano kanina, hindi naman siya tutol sa 10 utos. Bagkos nadagdagan pa nga. Kung hindi sa tutol, yung paksa niya tututol siya. Luwanag yun. Patutunayan ko na hindi na 10 utos ng Diyos ang dapat tuparin sa mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Patutunayan niya. Pero kanina, pagkasabi niya, hindi lang 10 utos. O di naniniwala siya sa 10 utos? Mga kapatid, kaunti tahimik lang. Ito'y sa ano natin to. Sa ikaliligtas natin to, mga kapatid. Binanggit niya, niluma ang unang tipan. Sa Hebreo 8:10, hindi po 10 utos yun. Pag napatunayan ni Suryano na yung Hebreo 8:10, 10 utos, aanib ako sa iyo. Okay, daanin lang natin. Pag napatunayan ninyo, ulitin ko mga kapatid, darating ang araw siguro kasama ninyo ako. Okay, tahimik lang. Uulitin ko po. Wala nang sigawan, wala nang palakpakan. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo 8:10, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Ngunit, kung hindi nyo mapatunayan na yun ay 10 utos, umalis na kayo kay Suryano. Basahin natin. Hebreo 8:10. Sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng Niluma mga niya araw. muna. 8:13 ng 13. Hebreo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Dapatwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Yun ang 10 utos ayon kay Brother Suryano. Ayon sa Adventista, hindi po 10 utos. Patunay, yun po ay dugo ng hayop bilang isa sa mga tipan. Bago natin pag-aralan ito, basahin natin muna yung mga tipan. Dito sa Exodo 24:7, binabanggit dito, ito ay tipan din. Tipan. Tatandaan ninyo. 24:7. Hebreo Exodo 24:7. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakikinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. 24:7 ng Exodo, ito po ay aklat ng tipan. Yung aklat, tinatawag din pong yun tipan. Siya. Yung dugo, tinatawag din pong tipan. Exodo 24:8. At kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Dugo ng tipan. Dalawa na. Tipan din yan. Mga kapatid, yung palatuntunan
Deuteronomio 5, 1 hanggang 3, tipan din yun. Deuteronomio 5, 1 hanggang 3. At tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa iyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isasagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang mga nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Yun ay palatuntunan. Ang tawag doon, tipan. 4 na. Sa Genesis 17, 10 hanggang 13, tipan din ang tawag. Pagtutuli, tipan din yan. Genesis 17, 10 hanggang 13. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At nang inyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Yung Ang pagtutuli, ipinanganak sa bahay at ang binili na iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. yung pagtutuli. Kasi noong mga panahon ninyo, pag ipinanganak ang isang lalaki, tinutuli pagdating ng ikalawang araw, tinawag din yun tipan. Yung 10 utos, tinawag ding tipan. Deuteronomio 4:13. Yung dugo, tinawag ding tipan. Hebreo 9:20. Maraming tipan, mga kapatid. Hindi basta nabasang tipan, 10 utos. Kaya ako inisa-isa sa inyo yung tipan. Baka tayo maligaw. Hebreo 9:20. Ganito po ang pagkasabi na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Yung dugo, tinatawag ding tipan. Kaya ako inisa-isa sa inyo. Yung bahaghari, tinatawag ding tipan. Genesis 9:13. Pinakikilala ko lang, mga kapatid, maraming tipan ang ibig sabihin. Hindi basta tipan, 10 utos. Nabasa ninyo, niluma ang unang tipan. Sigawan na kayo, 10 utos. Hindi po. Ang aking Maraming bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Yan. Baghari, tinawag ding tipan. Ngayon, ang tanong, itong nasa Hebreo 8:13, niluma ang unang tipan. Ano ba yun? Hebreo 9:18. Ano ba yun? Hebreo 9:18, ganito po ang pagkasabi, kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Ayan. Ano yung tipan na niluma? Dugo. Hindi 10 utos, mga kapatid. Ulitin natin. Ulitin natin. Ano yung niluma? Hebreo 9:18. Ulitin lang natin. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Kaya't ang una mang tipan ay hindi tinalaga na walang dugo. Alin ang unang tipan? Yung dugo. Alin ang niluma? Niluma ang unang tipan. Dugo ang pinagkatsurapan doon. Basahin natin ulit. Mga kapatid. Sa Hebreo, Brother Soriano, maaari ikaw makapagsabi sa kanya na walang maingay. Malamang si Soriano, Brother Quiet, Soriano, please. makapagsasabi sa inyo. Para makapakinig tayo lahat. Maraming tipan sa Biblia, mga kapatid.
Ulitin ko po, baka tayo naliligaw. Yung nasa Hebreo 8:13, niluma ang unang tipan, yan nga yung dugo na inihahandog. Yan nga ang nakalagay sa Hebreo 9:18. Ngayon, meron pang isa na inalis. Hebreo, babasahin ko na at baka basahin sa inyo ito. Hebreo 19. Inalis ito. Hebreo 19. Oo. Saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Hindi po 10 utos yan, baka kayo maligaw. Yan po ay mga handog na inihain. Ating mababasa yan sa bandang ibaba ng Hebreo 10 na yan ay sa 4 hanggang 8 na inalis ang una, yan po ay handog na sinusunog. 10, 4 hanggang 8 ng Hebreo. Sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayoy sinasabi ko, narito ako'y pumaparito sa balumbon ng mga aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan, napakaliwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. Unang Korinto 11:25. Sulat nyo. Sulat nyo. Parang awa nyo na. Sulat nyo. Huwag kayong tagapakinig lang kayo. Dinadaya kayo ng inyong sarili. Napakatanda naman eh. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Yung sinasabing bagong tipan, yan po ang dugo ng Panginoon. Huwag natin sabihin yan yan ang dugo ng Panginoon. Nasa Mateo 26:28 pa rin yan. Basahin natin. Kailangan maging 2 talata. Mateo 26:28, Last 3 minutes. Sayang. sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yung bagong tipan, yan ang dugo ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid. Yung lumang tipan, ano naman yun? Exodo 24:8. Alam mo, unawaan ninyo ito. Ano ba yung lumang tipan? 24:8 ng Exodo. At kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Yan ang tinatawag na lumang tipan. Dugo ng hayop, mga kapatid. Hebreo 10:4, patunay. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yan, dugo ng hayop. Kaya pag nabanggit yung bagong tipan, dugo ng Panginoon. Pag nabanggit yung lumang tipan, dugo ng hayop yun, mga kapatid. Nakatalata sa Biblia yan. Hindi natin mapapawalang kabuluhan yan. Kaya nga, hindi basta sinabing 10 iluma seconds. ang una. 9, 8, Dugo ng 7. hayop po yan.
Ito, brother rin. Solid punches. Kaninang nakaupo ako, nagsasalita si Gabert, nalungkot ako uli. Kasi, siya pala, pag sinabing dugo ng tipan, yung tipan ng dugo. Ganun siya kung umunawa sa Biblia. Eh, hindi po tama yung pagkaunawa ni Gabert na yon. Pakinggan nyo ang 24:7 ng Exodo na sinasabi niya, ito raw ang lumang tipan, 24:7:8. At kaniyang kinuha ang aklat ng tipan. Tingnan nyo ha, yung tipan may aklat. Right? Tangible yon, kinuha ni Moises yung aklat ng tipan. Tuloy. At binasa sa pakinig ng bayan. Binasa yung aklat ng tipan sa pakinig ng bayan. Tuloy. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Tuloy. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan. Ayun. Kinuha yung aklat ng tipan, tapos binasa sa pakinig ng bayan, tapos kumuha ng dugo. May tipan na, wala pa. May aklat na nga eh. Tapos kumuha ng dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan. Yung bang tipan ng dugo? Yung dugo, tinatawag din pong tipan. Exodo 24:8. Yung dugo, tinatawag din pong tipan. Exodo 24:8. Yung bang tipan ng dugo? Paano mong babasahin yung dugo, ano? Paano mong babasahin yung dugo? Hindi dapat ganyan ang paggamit ng Biblia. Kasi alam nyo, ang tipan, para maging epektibo, kailangan may mamatay. Yan ang batas. Kaya nangangailangan ng pagkabubo ng dugo, kailan pamat may tipan. Yung binasa niya kanina, yung pagtutuli raw tipan, tama. Sapagkat pag tinutuli, may nabububong dugo. Ewan ko lang kung sa kanya bloodless. Hindi pwede na magkaroon ng effectivity ang tipan kung walang mabububong dugo. Kaya nga, pati sa bagong tipan, may dugong ibinubo. At ito ay ang dugo ni Kristo. Hindi yun ang tipan. Ibinubo sa bagong tipan, dugo ni Kristo, pero hindi dugo ni Kristo ang tipan. Hindi yun. Meron ba tayong pruweba, mga kapatid, na talagang ganun nga ang batas tungkol sa tipan? Pakinggan nyo ha, sa isang talata. At sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Antipan. Kaya nagiging effective pagka may kamatayang sumusunod. Dapat yung tandaan niyan, mga kapatid. Kaya si Kristo kinailangang mamatay. Hindi dahil sa siya'y tao. Yung iba, kaya raw si Kristo'y tao namatay. Kaya namatay para pagtibayin ang bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kailangan may mamatay pag meron dugo. May mamatay para mapagtibay ang tipan. O ngayon, meron sinabi si Gabert kanina, yun daw bahaghari, tipan din daw yun. Basahin natin. Yung dugo, tinatawag ding tipan.
Kaya ko inisisi sa inyo. Yung bahaghari, tinatawag ding tipan. Kaya ko inisisi sa inyo. Yung bahaghari, tinatawag ding tipan. Yun daw bahaghari, tipan din daw yon. Basahin natin. Ha? Pakinggan nyo ha. Basa. Ang aking bahaghari ay inilagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Kita nyo? Ano yung bahaghari? The rainbow will be the sign of my covenant. Ang bahaghari ang magiging tanda ng aking tipan. Aba, yun daw ba naman bahaghari ang tipan? Yung bahaghari, tinatawag ding tipan. Yung bahaghari, tinatawag ding tipan. Ano yung bahaghari? The rainbow will be the sign of my covenant. Ang bahaghari ang magiging tanda ng aking tipan. Aba, yun daw ba naman bahaghari ang tipan? Mali yung cover. May tipan ng Diyos. Ano ang tipan ng Diyos? Kasama yung pangako. Pag nakita mo ikaw yung bahaghari, hindi ko na palulubugin uli ang lupa kagaya ng aking ginawa. Yun ang tipan ng Diyos sa kanya. Kaya tuwing makikita mo yung bahaghari, huwag kang kakabahan, Noe. Hindi bali nang masira yung barkong ginawa mo. Hindi ko na uli palulubugin. Yan ang pangako ko sa iyo. Yan ang tipan natin dalawa. At ang tanda ng aking tipan, tuwing makikita mo ang bahaghari ko. Hindi yung bahaghari ang tipan. O, ngayon. Hindi yung dugo ang tipan. Hindi yung dugo ang tipan. O, sinabi kay Kristo, alin daw, sabi ni Kabert, alin ika ang bagong tipan, yan ika ang dugo ni Kristo. Binasa ang 11:25. Basahin din natin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Oo, alin ang bagong tipan? Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. O di hindi yung dugo ang tipan, yung saro. Napakaliwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. Napakaliwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Oo, alin ang bagong tipan? Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. O di hindi yung dugo ang tipan, yung saro. Pakiulit. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan. Alin ang tipan? Yan. Napakaliwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. Yan. Napakaliwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. Ang sarong ito'y siyang bagong tipan. Alin ang tipan? Saro. Siyang bagong tipan sa aking dugo. Bakit sinabi yung sa aking dugo? Kasi pagtitibayin yung bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan ang dapat yung makita.
Kasi nung unang panahon, ang mga tipan-tipan na yan, pagkaya na itinatalagay, talagang may pinapatay na mga baka, may tinapatay na mga kambing, para pagtibayin ang mga tipan ng Diyos sa kanilang mga lingkod nung una. Ngayon, may sinabi si Kabert, doon na intriga ako ron eh. Alam nyo kung ano yung sinabi ni Kabert? Pag napatunayang kuraw na ang Ebreo 8:13 ay 10 utos, aalis na raw siya sa Sabadista. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Sinabi ni Kabert, pag napatunayang kuraw na ang Ebreo 8:13 ay 10 utos, aalis na raw siya sa Sabadista. Basahin natin ang Ebreo 8:13. Pakinggan nyo ha. Doon sa sinasabi niya, Ayan. isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Tatapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ayan. Doon, ulitin mo nga yung umpisa, kapatid Larry. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Tatapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Kanino ba sinabi yung bagong tipan? Kanino? Ulit ang talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Ibig sabihin, kung kanino niya sinabi yung luma, doon niya rin sinasabi yung bago. Tandaan nyo, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Sapagkat, paano magiging bago sa atin yung bago? Kung wala naman tayo, hindi naman tayo kasama sa una. Diba? Kaya lang magiging luma sa atin yung luma dahil may inintroduce na bago. Amen? Ngayon, ang tanong, ganito. Kanino ba sinabi yung unang tipan na yun ang naluma, na doon din sinabi yung bago, kaya nga naging bago? Basa. Pakinggan nyo. Ako babasa. Ako babasa. Special ito eh. Malay mo, makumbinsing ko si Kabert. Eto, 8. Basa. Dadapwat, ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Tinutukoy si Kristo. Nagkaroon siya ng lalong marangal na ministeryo o pangangasiwa. Bakit? Sapagkat palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, kung yung unang tipan, kundi naging walang kakulangan, may kulang pala, no? Nagkaroon ng kulang. Kung ang unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ang ikalawa. Kung yung unang tipan, kung hindi naging walang kakulangan yung unang tipan,
hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. O dito, yung palang unang tipan, dumating ang panahon, naging kulang. Naging kulang, naging insufficient. Kaya humanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano ngayon ang sabi? Sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tanan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, na ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Nakita nyo? Ano yung bago at ano yung una? Ano yung luma at saka yung bago? Sabi niya, kung yun kang unang tipan, hindi sana naging walang kakulangan, hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Nung makita niyang may kakulangan na yung una, sinabi niya, gagawa ako ng bagong tipan. Hindi ayon sa tipang ipinakipagtipang ko sa kanilang magulang nang sila'y tangnang ko sa kamay at inilabas sa lupain ng Ehipto. May tipan ba ang Diyos sa kanila? Pagkalabas nila sa lupain ng Ehipto, meron ba silang tipan? Saan nandun? Sa Sinai. Pagkagaling sa Ehipto, punta sila sa Sinai. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin yung tipan na ipinakipagtipan sa Sinai? Pakinggan nyo basa Eto, hindi invento ito, nasa Biblia ito. 4:13 ng Deuteronomio. Eto. Nung umalis na sila sa Ehipto, dinando na sila sa bundok. Anong sabi? At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayun! Eto pakinggan nyo. Eto, pakinggan nyo. Para wag kayong madaya. Di umalis sila sa Ehipto. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin lang ibinigay na tipan? 10 utos. Sabi ni Kabert, hindi raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. Dumating ang araw, kulang na pala 10. Dahil kung hindi sana nakakita ng kakulangan doon sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Nung makitang wala naman palang, may kulang pala naman yun, wala naman bawalan siya burun no? Sa 10, may siya bubarun. Tanyo? Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na ipapakipagtipan sa kanila yung kagaya ng unang tipang ko. Babaguhin ko na ang tipang ko, isang bago na. Ang gagawin ko pa, ilalagay ko sa kanilang puso, sa kanilang isip, susulat ko. Hindi na sa bato. Okay, tanyo? Talaga ba na yung unang tipan nakasulat sa bato at ang ikalawa nakasulat sa puso? Basa, pakinggan nyo sa 2 Korinto. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato.
Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan nila, nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Meron pa bang ibang isinulat sa bato, kundi ang 10 utos? Therefore, yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos sa Israel. Sinulat sa bato. O ano sabi? Ano katunayan? Pakinggan nyo sa 3:6 ng ikalawang Korinto. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, Oh. kundi ng espiritu. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay, tatapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kita nyo? Iba! Alin ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay ang tipan ng Espiritu. Isinusulat sa puso. Alin ang lumang tipan? Yung nakasulat sa bato. Alin yung nakasulat sa bato? Ang 10 utos. Nung sabihin niya ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Oh, kita nyo? Luma na 10. Niluma na una. Napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Aalis na ako sa Adventista. Aalis na ako sa Adventista. Nung sabihin niya ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Oh, kita nyo? Luma na 10. Niluma na una. Diba? Diba? Isipin nyo, mga kapatid. Paano mo sasabihin? 2 Paano minuto. mo sasabihin na yung bagong tipan ay dugo ni Kristo? Hindi. Hindi. Meron pa yan, meron pa. Ang nagpatibay ng bagong tipan ng kapangyarihan, yung dugo ni Kristo. Hindi yung dugo ni Kristo ang bagong tipan. Sapagkat yung bagong tipan, yun ang itinuturo ng mga apostol. Yun ang pinangangasiwaan. Yun ang aral ng bagong tipan. Yun ang pinangasiwaan nila. Ayon sa Espiritu yon. Alin ba yun? Sa 63 ng Juan. Ang espiritu nga ang mubuhay. Alin yun? Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayon. Ang espiritu na pinangasiwaan ng mga alagad, yon ang salita ni Kristo, hindi yung dugo. Last 1 minute. Hindi yung dugo. Ang pinangasiwa ng mga apostol na sabi niya 3:6, naging tagapangasiwa kami ng Espiritu, ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Yun yung mga salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Yun na nga yung bagong tipan. Ano nasa bagong tipan? 10 utos ba nasa bagong tipan? Hindi. Ang nasa bagong tipan, pagsisisi, bautismo, pananampalataya, pagkahabag, pagkamaawain, hawang gawa. Ang dami-dami. Kung bibilangin, mahigit pa sa 100, hindi 10. Yan po ang dapat nating maintindihan. Last 10 seconds. Salamat po sa inyo 9, lahat. 8, Maraming 7, salamat. 6, Salamat din sa mga 5, kapatid na sa 4, Batista na naririto ngayong gabi. Salamat po. Aalis na ako sa Adventista. Aanib ako sa iyo. Okay. Aalis na ako sa Adventista. Aanib ako sa iyo. Salamat din sa mga 5, 4, kapatid na sa 3. Batista na naririto ngayong gabi. Salamat po.